Kunin mo lang ang mga damit mo." Ang boses ni Joaquin ay kasing lamig ng hanging hatid ng malakas na ulan sa labas. Tumama yon sa pandinig ni Corazon na parang matulis na yelo, mas masakit pa sa paninikip ng kanyang dibdib sa bawat pag-ubo. Nakaupo siya sa gilid ng kanilang kama, balot ng makapal na kumot, pero ramdam niya ang ginaw na tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Hindi ito ang ginaw na dulot ng sakit. Ito ang ginaw na dulot ng mga salitang iyon. Ano? Anong sinasabi mo, Joaquin?" Tanong niya. Ang boses ay garalgal at mahina. Hindi siya nilingon ni Joaquin. Nakatayo ito malapit sa bintana. Pinagmamasdan ang pagbuhos ng ulan na walang tigil na humahampas sa kanilang bubong. Sa bawat pagkidlat, ang anino niya ay humahaba sa sahig na gawa sa kahoy, tila isang halimaw na nag-aabang. "Bingi ka ba?" Sagot nito. May halong pagkainis. Ang sabi ko, mag-impake ka na. Ngayon na. Napayo ko si Corazon at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay na nakapatong sa kumot. 5 taon. 5 taon silang nagsama sa maliit na bahay na ito. 5 taon niyang tinalikuran ang lahat para sa lalaking ito, para sa simpleng buhay na pinangarap niya. Isang malakas na ubo na naman ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Hinahabol ang hininga. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Joaquin. Isang tunog na puno ng pagkasuklam. "Hanggang kailan ka ba magkakaganyan, Corazon?" Sabi nito. Sa wakas ay humarap sa kanya. Ang gwapo nitong mukha na minsan niyang hinangaan ay wala ng bahid ng pagmamahal. Puro pagod at pagkasawa. "Isang taon ka ng sakit ng sakit. Pabigat ka na lang. Hindi na ako makatiis." "Joaquin, huwag mo akong Joaquin, Joaquin!" Sigaw nito at napapitlag si Corazon. "Tapos na tayo. Aalis ka sa pamamahay na ito." Sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Joaquin. Mabilis niya itong kinuha mula sa bulsa. Nakita ni Corazon ang pagbabago sa mukha nito. Ang pagkasuklam ay napalitan ng isang ngiti habang tinitingnan ang screen. "Hello, babe?" Malamig na sabi ni Joaquin sa kausap. "Yes, pauwi na ako." "Oh, aayusin ko lang to. I love you too." Parang sinaksak ng libu-libong karayom ang puso ni Corazon. Babe, may iba na siya. Ang lahat ng hinala niya, ang lahat ng gabi na ginagawang umaga ni Joaquin sa labas, ang lahat ng pabango ng babae sa mga damit nito, lahat ay totoo. Pagkatapos ng tawag, ibinalik ni Joaquin ang tingin kay Corazon. Mas lalo pang tumigas ang ekspresyon. Kumuha ito ng isang luma at mumurahing bag sa ilalim ng aparador at inihagis iyon sa kama. "Heto," sabi niya. "Ilagay mo na ang mga basura mo dyan." Hindi makagalaw si Corazon. Ang sakit sa kanyang dibdib ay hindi na dahil sa ubo, kundi sa isang pusong dinudurog. Dahil sa kawalan niya ng kilos, si Joaquin na mismo ang nagbukas ng aparador. Kinuha nito ang iilang piraso ng damit ni Corazon. Mga luma, mga simple, mga damit na isinusuot niya para magpanggap na isa lamang siyang ordinaryong may bahay. Walang pakundangang inilagay niya ang mga iyon sa loob ng bag. "Joaquin, maawa ka." Pagmamakaawa ni Corazon habang sunod-sunod na tumutulo ang kanyang mga luha. "Saan ako pupunta? Gabi na. At may sakit ako." "Wala akong pakialam." Bulyaw niya. Hinila niya ang bag at marahas na hinawakan ang braso ni Corazon. "Tumayo ka dyan." Sa kabila ng panghihina, napilitan siyang tumayo. Hinila siya ni Joaquin palabas ng kwarto, palusot sa maliit nilang sala, patungo sa pintuan. Ang bawat hakbang ay parang isang parusa. Binuksan ni Joaquin ang pinto. Ang malakas na hangin at ulan ay agad na pumasok, dala ang nakakakilabot na lamig. "Wag, Joaquin. Parang awa mo na." Ngunit hindi na nakinig ang lalaki. Itinulak niya si Corazon palabas. Nabuwal si Corazon sa putikang lupa sa labas ng kanilang bahay. Agad na binasa ng malakas na ulan ang kanyang manipis na damit pantulog. Naramdaman niya ang panunuot ng lamig sa kanyang balat
kasabay ng sakit ng kanyang pagbagsak. Mula sa kanyang kinabagsakan, tumingala siya. Nakita niya si Joaquin na nakatayo sa may pintuan. Ang liwanag mula sa loob ng bahay ay nagbibigay diin sa malamig at walang awa nitong mukha. "Huwag ka nang babalik," sabi nito. "Simula ngayon, hindi na kita kilala." Pagkatapos ay isinara nito ang pinto. Isang malakas na kalabog ang narinig na tila tuluyan ng nagsara sa kanilang nakaraan. Naiwan si Corazon sa labas, basang-basa sa ulan, nanginginig sa ginaw at sa sakit na nararamdaman. Ang mga luha niya ay humalo na sa tubig ulan sa kanyang mukha. Doon, sa gitna ng kadiliman at ng bagyo, naramdaman niya ang pinakamatinding sakit at pag-iisa. Ilang minuto siyang nanatiling nakaluhod sa putik, hinahayaang ibuhos ng langit ang galit nito sa kanya. Ngunit unti-unti, ang mga hikbi ay huminto. Ang balikat niyang nangangatog ay tumuwid. Dahan-dahan siyang tumayo. Pinunasan niya ang kanyang mukha gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang ekspresyon ng pagiging biktima at pagdurusa ay dahan-dahang naglaho. Sa ilalim ng saglit na liwanag ng kidlat, isang bagay ang nagbago sa kanyang mga mata. Ang kalungkutan ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, mas matalim, at mas mapanganib. Isang kislap ng yelo. Mula sa maliit na bulsa ng kanyang pantulog, kinuha niya ang isang bagay na nakabalot sa plastik para hindi mabasa. Isang simpleng itim na telepono, iba sa ginagamit niya araw-araw. Pinindot niya ang speed dial number 1. Isang beses lang itong nagring bago may sumagot mula sa kabilang linya. "Ma'am?" Isang magalang na boses ng lalaki ang sumagot, kalmado at propesyonal. Tumingin si Corazon sa bahay kung saan siya pinalayas. Ang liwanag sa bintana ay tila nangungutya sa kanya. "David," sabi ni Corazon. Ang boses niya ay hindi nagaralgal o mahina. Ito ay matatag, may awatoridad, at puno ng lamig. "I activate ang Queen's Gambit Protocol." Narinig niya ang isang mabilis na pagtipa sa keyboard mula sa kabilang linya. Oras na para umuwi. Ilang sandali lang matapos niyang ibaba ang tawag, isang pares ng matinding liwanag ang tumagos sa kadiliman ng kalsada. Isang makintab at itim na luxury sedan ang huminto ng marahan sa kanyang tapat. Ang makina nito ay halos walang ingay. Isang halimaw na tahimik sa gitna ng bumubuhos na ulan. Bumukas ang pinto sa likuran. Isang lalaking nakaunipormeng itim at may dalang malaking payong ang mabilis na lumabas at lumapit sa kanya. "Ma'am Corazon," magalang na sabi ng lalaki. Walang salitang pumasok si Corazon sa loob ng sasakyan. Isinara ng lalaki ang pinto at agad na napalitan ang ingay ng bagyo ng isang perpektong katahimikan. Ang lamig ng ulan ay napalitan ng banayad na init mula sa aircon ng sasakyan. Ang interior na gawa sa malambot na katad ay tila yumakap sa kanyang pagod na katawan. Ngunit hindi na siya ang babaeng nanghihina. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa maliit na bahay na minsan niyang tinawag na tahanan, tiningnan niya ang refleksyon niya sa bintanang binabasa ng ulan. Ang babae doon ay may basang buhok at damit. Ngunit ang mga mata nito ay nagliliyab. Huminto ang sasakyan sa basement parking ng isang nagtataasang gusali sa puso ng Makati. Inalalayan siya ng isa pang security personnel patungo sa isang private elevator. Ang elevator ay umakyat ng mabilis, walang hinto, dire-diretso sa pinakatuktok na palapag. Pagbukas ng pinto, isang malawak at napakagarang penthouse ang bumungad sa kanya. Ang sahig ay gawa sa puting marmol at ang mga bintanang mula sahig hanggang kisame ay nagpapakita ng nagniningning na tanawin ng buong syudad. Isang lalaking nasa mga huling taon ng 40, matikas sa kanyang suot, na dark gray suit, ang naghihintay. Siya si David, ang kanyang kanang kamay, ang taong pinagkakatiwalaan niya ng higit kanino man. "Welcome back, ma'am," sabi ni David.
Inabot sa kanya ang isang makapal na roba na gawa sa seda. "Salamat, David," sagot ni Corazon. Ang boses ay kalmado na. "Ihanda mo ang lahat. We start in 5 minutes. Nakahanda na po ang lahat, ma'am. Ang kape ninyo at ang mga report ay nasa study room na." Tumango si Corazon at dumiretso sa malaking master's bedroom. Doon, mabilis niyang hinubad ang basang damit pantulog, ang huling simbolo ng kanyang pagpapanggap. Hinayaan niyang bumagsak iyon sa sahig na parang isang basahan na walang kwenta. Pagkatapos ng isang mabilis, ngunit mainit na shower, lumabas siya na nakasuot na ng roba. Sa ibabaw ng kanyang kama ay nakahanda na ang isang set ng damit. Isang itim na power suit, matulisang korte, at isang pares ng stiletto heels na kasing tulis ng kanyang determinasyon. Habang nagsusuot, napatingin siya sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ngayon ay hindi na si Corazon na asawa ni Joaquin. Ito si Corazon de Villa, ang nag-iisang tagapagmana at ang kasalukuyang chairwoman ng Corazon Holdings. Ang kanyang buhok ay maayos ng nakatali sa isang business bun at ang kanyang mukha, kahit walang kolorete, ay nagpapakita ng awtoridad at hindi matitinag na kapangyarihan. Hindi na luha ang dumadaloy sa kanyang kalooban, kundi yelo. Pumasok siya sa study room. Si David ay nakatayo sa tabi ng isang malaking holographic table na nagpapakita ng iba't ibang mga graph at data. Sa isang malaking screen sa pader, nakapaskil ang isang organizational chart. Sa gitna nito, maliit at walang gaanong halaga, ay ang pangalan ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Joaquin. Ito ang buong financial profile ni Joaquin. Simula ni David, itinuturo ang isang graph. Utang sa credit card, personal loans, at isang malaking talo sa isang investment na pinasok niya nang hindi mo nalalaman. "He's desperate, ma'am." "Alam ko," simpleng sagot ni Corazon. Umupo siya sa kanyang leather chair at humigop ng mainit na kape. At ang desperasyon niya ang naging kasangkapan niya para itapon ako. Naalala niya ang isang pag-uusap nila ng kanyang yumaong ama. Maraming taon na ang nakalipas. "Anak," sabi nito, hawak ang kanyang mga kamay. "Itong kayamanan natin, ito ay isang pagpapala, pero maaari rin itong maging isang sumpa. Maghanap ka ng lalaking mamahalin ka dahil sa kung sino ka, hindi dahil sa kung anong mayroon ka." Ang mga salitang yon ang nagtulak sa kanya na itago ang kanyang tunay na pagkatao. Nagpanggap siyang simple, namuhay ng simple, para lang subukan kung totoo nga ang pagmamahal ni Joaquin. At ngayong gabi, nakuha niya ang sagot. Isang sagot na sumunog sa huling piraso ng pag-asa sa kanyang puso. Ibinalik niya ang kanyang atensyon sa screen. "3 araw, David," sabi ni Corazon. Ang boses ay matigas na parang bakal. "Bigyan mo ako ng 3 araw. Sa unang araw, gusto kong maramdaman niya ang takot. Sa ikalawang araw, gusto kong maramdaman niya ang desperasyon. At sa ikatlong araw, gusto kong maramdaman niya ang kahungkagan. Ang pakiramdam na wala na siyang wala." "Masusunod, ma'am," sagot ni David. "Ano po ang unang hakbang?" Itinuon ni Corazon ang kanyang tingin sa pangalan ng kumpanya ni Joaquin sa screen. Isang maliit na kumpanya ng real estate na matagal nang gusto bilhin ng Corazon Holdings para sa expansion. Isang ngiti, isang malamig at mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Gawin mong miserable ang umaga niya." Tumingin siya kay David. "Bilhin mo ang kumpanya niya now." "Immediately, ma'am." Iniwan ni David si Corazon na mag-isa sa study room. Tumayo si Corazon at lumapit sa malaking bintana. Mula sa tuktok ng kanyang tore, pinagmasdan niya ang walang katapusang mga ilaw ng syudad sa ibaba. Ang bawat ilaw ay isang buhay, isang kwento. At sa isa sa mga ilaw na yon, si Joaquin ay marahil natutulog na ng mahimbing sa piling ng bago niyang babae, panatag sa kanyang desisyon. "Enjoy your last night of peace, Joaquin," bulong ni Corazon sa salamin ng bintana. "Because starting tomorrow, I will own your world and then
I will burn it down. Samantala, sa isang condominium unit hindi kalayuan, mahimbing na natutulog si Joaquin sa tabi ni Isabela. Nakangiti siya sa kanyang pagtulog, panatag na ang isang bagong umaga at isang mas magandang buhay ang naghihintay para sa kanya. Ngunit ang umagang iyon ay hindi magiging tulad ng kanyang inaasahan. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila ni Isabela, tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa kanyang boss. "Joaquin!" Sigaw ng kanyang boss mula sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pagkasindak. "Anong ginawa mo?" "Ang Corazon Holdings, binili lahat ng shares ng kumpanya natin. They bought us out overnight. Wala ka ng trabaho." Nabitawan ni Joaquin ang hawak niyang tinidor. Ang nangiti sa kanyang muka ay biglang naglaho. Nabitawan ni Joaquin ang hawak niyang tinidor. Ang tunog ng pagbagsak nito sa mamahaling plato ay tila umalingaw-ngaw sa buong restaurant. Ano? Anong sabi mo, sir?" tanong niya. Ang boses ay nanginginig. "Baka nagkamali lang po kayo ng..." "Walang pagkakamali, Joaquin!" Putol ng kanyang boss sa kabilang linya. Ang boses nito ay galit na galit. "Binili nila tayo, lahat, at ang unang utos ng bagong may-ari ay tanggalin ka. Huwag ka nang mag-abala pang pumasok. Ipapadaiya ko na lang ang mga gamit mo mula sa opisina." Click! Binabaan na siya ng telepono. Nakatitig lang si Joaquin sa kanyang cellphone. Hindi makapaniwala sa narinig. Ang steak sa kanyang harapan ay biglang nawalan ng lasa. Ang mamahaling champagne sa kanyang baso ay parang naging tubig na lang. "Babe, anong problema?" tanong ni Isabela. Tinaasan siya ng kilay. "Sino yon?" Wala." Mabilis na sagot ni Joaquin, pilit na ngumingiti. Si boss, may konting problema lang sa opisina. Ako na ang bahala." Pero sa loob-loob niya, isang malamig na takot ang nagsimulang gumapang. Corazon Holdings? Paanong nangyari yon? Imposible. Isang malaking korporasyon yon. Bakit sila magkaka-interes sa maliit nilang kumpanya? Pilit niyang isinantabi ang kaba. Nagkataon lang siguro. Isang masamang bangungot. "Waiter!" tawag niya. Pilit na pinapasigla ang boses. Isa pang ang bote ng pinakamahal niyong alak. Kailangan niyang ipakita kay Isabela na kontrolado niya ang lahat, na siya pa rin ang lalaking makapangyarihan at matagumpay na nakilala nito. Ngunit nang dumating ang bill, nagsimula ang tunay na bangungot. Inabot niya ang kanyang gold credit card ng may kumpiyansa. Isinubo ng waiter ang card sa machine. Bip, bip, bip. "Sir, pasensya na po," sabi ng waiter, medyo nahihiya. "Decline po yung card niyo." Naramdaman ni Joaquin ang pag-init ng kanyang mukha. "Ano?" "Imposible. Subukan mo ulit. Baka sira yung machine niyo." Sinubukan ulit ng waiter. Ganoon pa rin ang resulta. Kinuha ni Joaquin ang isa pa niyang platinum card. Decline din. "Babe, anong nangyayari?" tanong ni Isabela. Ang boses ay may bahid na ng iritasyon. Nakatingin na sa kanila ang mga tao sa kabilang mesa. Teka lang," sabi ni Joaquin. Ang pawis ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang noo. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tawagan ng bangko, pero isang email notification ang pumasok mula sa bangko. Ang subject, urgent, account, security alert. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Ang laman ng email ay direkta at walang awa. "Dear Mr. Joaquin, we would like to inform you that your bank accounts and all associated credit lines have been temporarily frozen due to suspicious activities detected." Suspicious activities? Anong suspicious activities? "Joaquin, nakakahiya na." Bulong ni Isabela, halatang galit na. "Ako na ang magbabayad." Kinuha nito ang sarili nitong wallet at naglabas ng isang itim na credit card. Isang tingin pa lang, alam mong walang limitasyon. Naramdaman ni Joaquin ang isang matinding sampal sa kanyang pagkalalaki. Paglabas nila ng restaurant, hindi na siya pinansin ni Isabela. "Babe, sandali lang," habol niya. "Hindi ko alam kung anong nangyayari. Baka may technical problem lang."
Humarap sa kanya si Isabela at ang matamis nitong nangiti ay napalitan ng isang malamig na tingin. Technical problem? O baka naman may ginawa kang kalokohan, Joaquin? Baka may mga utang ka na hindi mo sinasabi sa akin? Wala. Sinasabi ko sa'yo wala. Well, ayusin mo yan, sabi nito. Tumawag ka na lang kapag maayos ka na. Tinalikuran siya nito at sumakay sa sarili nitong kotse. Naiwan si Joaquin na nakatayo sa parking lot, gulong-gulo ang isip. Paano nangyari ang lahat ng ito nang sabay-sabay? Ang trabaho niya, ang mga credit card, ang bank account. Desperado, sumakay siya sa kanyang kotse. May isang lugar siyang naisip puntahan, ang bahay. Ang bahay nila ni Corazon. Marahil may mga naiwan siyang dokumento doon na makakatulong. Marahil kailangan niya lang makita ang lugar na yon para makapag-isip ng maayos. Mabilis niyang pinatakbo ang sasakyan. Ngunit pagdating niya sa pamilyar na kalye, napapreno siya ng biglaan. Sa harap ng bahay nila, may nakatayo na isang malaking karatula. Ang mga salita ay tila sumusunog sa kanyang mga mata. Sold. At ang kandado sa gate? Iba na. Bago. Napahampas siya sa manibela. Imposible. Imposible. Sigaw niya sa loob ng kotse. Isang gabi pa lang ang nakalipas. Paanong naibenta agad ang bahay? Sa gitna ng kanyang pagkasindak at galit, umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang numerong hindi rehistrado. Binuksan niya ito. Isa itong litrato. Isang babae, nakaupo sa dulo ng isang mahabang mesa sa loob ng isang marangyang boardroom. Nakasuot ito ng isang itim na power suit, ang buhok ay maayos na nakatali, at ang mga mata ay nakatingin ng diretso sa kamera. Malamig, makapangyarihan, at puno ng panunumbat. Si Corazon. Pero hindi ito ang Corazon na kilala niya. Hindi ito ang babaeng may sakit, mahina, at walang halaga na pinalayas niya sa gitna ng ulan. Ito ay isang estranghero, isang reyna sa kanyang trono. Sa ilalim ng litrato, may maikling mensahe, "Meet the new owner of your former company. Welcome to day one." Ibinato ni Joaquin ang kanyang cellphone sa dashboard ng kotse. Tila ba isa itong mainit na baga na sumunog sa kanyang palad. Habang siya ay unti-unting nilalamon ng gulat at takot, sa loob ng kanyang sasakyan, milya-milya ang layo mula sa kanya. May isang taong malamig na nagmamasid sa kanyang pagbagsak. Isang lalaking ang tanging nararamdaman ay aliw. Sa ika-50 palapag ng Vargas Tower, nakatayo si Ricardo Vargas, ang CEO ng Vargas Enterprises at ang pinakamalaking kalaban ng Corazon Holdings. Ang kanyang tanggapan ay singlaki halos ng isang buong bahay, puno ng mga mamahaling painting at muebles na gawa sa Italy. Hawak niya ang isang baso ng mamahaling whiskey habang nakatingin sa malaking TV screen na nakakabit sa pader. Nakapaskil doon ang balita tungkol sa biglaang pagbili ng Corazon Holdings sa isang maliit na real estate company kaninang umaga. So, nagpakita na rin ang tunay na reyna. Bulong ni Ricardo sa kanyang sarili. Ang kanyang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Akala ko ba magtatago ka habang buhay sa likod ng pagiging simpleng may bahay, Corazon? Tumunog ang telepono sa kanyang mesa, ang espesyal na linya. Isa lang ang tumatawag doon. Sir Ricardo? Boses ni Isabela sa kabilang linya. Wala na ang malambing at maarte nitong tono. Ito na ang tunay na Isabela, ang kanyang pinakamagaling na espiya. Nakita ko na ang balita. Mukhang na-trigger natin ang galit ng reyna. Excellent work, Isabela. Sagot ni Ricardo, humigop sa kanyang inumin. Ang tangang si Joaquin ay naging perpektong pain dahil sa pagtatapon niya kay Corazon. Nagpakita na ng emosyon ang ating kalaban. At kapag emosyonal ang isang CEO, diyan sila nagkakamali. Sir, nagwawala na si Joaquin, ulat ni Isabela. Na-freeze na ang mga accounts niya at tinanggal na siya sa trabaho. Naghihinala na siya na hindi lang ito basta malas. Anong gagawin ko sa kanya? Pwede ko na ba siyang iwan? Huwag.
Mabilis na utos ni Ricardo. Panatilihin mo siya sa tabi mo. Ngayon na siya desperado, mas marami siyang ikakanta. Pigain mo siya. Alamin mo kung may nakuha siyang mga sikreto o impormasyon kay Corazon sa 5 taon nilang pagsasama. Kahit anong maliliit na detalye, kailangan natin yan para pabagsakin ang Corazon Holdings. Understood, sir. At Isabela. Dagdag ni Ricardo, ang boses ay naging mas seryoso. Huwag mong kalimutan kung sino ang amo mo. Isang pagkakamali at isasama kita sa pagbagsak ni Joaquin. Ibinaba ni Ricardo ang telepono. Lumakad siya patungo sa isang maliit na table malapit sa bintana. May nakapatong doong isang lumang picture frame na gawa sa kahoy. Sa loob nito ay isang litrato ng 2 batang lalaki na nakangiti sa harap ng isang maliit na sari-sari store. Ang isa ay siya at ang isa ay ang ama ni Corazon. Magkaibigan noon, magkapatid ang turingan, hanggang sa nagkaroon ng negosyo, nagkalokohan, at inangkin ng ama ni Corazon ang lahat ng tagumpay na dapat ay sa kanilang dalawa. Hindi ko lang kukunin ang kumpanya mo, Corazon, bulong ni Ricardo habang hinahaplos ang salamin ng picture frame. Bawiin ko ang lahat ng ninakaw ng tatay mo. Uubusin ko kayo. Pinindot niya ang intercom sa kanyang mesa para tawagan ang kanyang head of public relations. Handa na ba ang press release? Tanong niya. Opo, sir. Sagot ng boses sa intercom. Ang kwento tungkol sa biglaang pagbili ng Corazon Holdings ay papalabasin nating isang act of hostile takeover at pagmonopolize. May mga binayaran na rin tayong financial bloggers para gawa ng issue ang biglaang pagbabalik ni Corazon. Lalabas na ginagamit niya ang pondo ng kumpanya para sa personal na vendetta. Good. I-release niyo na yan na ngayon din. Gusto kong makita kung paano niya aayusin ang apoy na ito. Bumalik si Ricardo sa pagkakatingin sa tanawin ng syudad. Sa isip niya, isa lang itong laro ng chess. At si Joaquin, isa lang itong walang kwentang pawn na unang isinakripisyo. Biglang umilaw ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Isabela. Binasa niya ang nakasulat. He is completely broken, but he mentioned something. A secret ledger Corazon used to keep. This could be what we need. Isang malaking na ngiti ang gumuhit sa labi ni Ricardo. Ang lihim na ledger. Kung totoo ito, hawak na niya ang susi sa tuluyang pagbagsak ng Corazon Holdings. Ilang oras nang paikot-ikot si Joaquin sa syudad. Ang tangke ng kanyang kotse ay halos wala ng laman. Tulad ng kanyang pag-asa, walang trabaho, walang pera, walang bahay. Ang tanging natitira sa kanya ay si Isabela. Siya na lang ang kanyang kapitang bato. Sa wakas ay sinagot nito ang kanyang pang-10 tawag. Ano na naman, Joaquin? Bungad nito, halatang naiinis. Isabela, babe! Tulungan mo ako. Pagmamakaawa niya ang boses ay basag. Kailangan kita. Magkita tayo. Please, kahit saan. Narinig niya itong bumuntong hininga. Fine. Sa coffee shop malapit sa kondo ko. 10 minutes. Parang nabuhayan ng loob si Joaquin. May pag-asa pa. Mahal pa siya ni Isabela. Pagdating niya sa coffee shop, naroon na ito nakaupo sa isang sulok. Mukhang perpekto gaya ng dati. Ngunit ang mga mata nito ay malamig. Anong plano mo ngayon? Tanong nito. Hindi na nag-abalang magtanong kung kumusta siya. Hindi ko alam. Aminado ni Joaquin. Napayuko siya sa kahihiyan. Pero kasalanan ito lahat ni Corazon. Siya ang may gawa nito. Baliw na yon. Ginagamit niya ang pera niya para sirain ako. Talaga? Sabi ni Isabela, tila interesado. Anong alam mo tungkol sa kanya? Baka may magamit tayo para labanan siya. Sa desperasyon, kinuwento ni Joaquin ang lahat. Ang pagiging simple ni Corazon, ang pagiging metikuloso nito sa mga gastusin, ang mga takot nito, ang mga kahinaan. At mayroon siyang isang maliit na itim na notebook. Dagdag niya, biglang naalala. Isang ledger. Nakasulat doon ang lahat. Lahat ng mga personal na gastusin niya, mga investment na patago, parang diary ng pera niya.
Kung makuha lang natin yon, baka may makita tayong iligal. Baka yon ang maging panlaban natin sa kanya. Habang nagsasalita si Joaquin, napansin niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Isabela. Ang kunwaring interes ay naging isang matalim na kalkulasyon. At pagkatapos, isang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang ngiti na nagpatindig ng balahibo ni Joaquin. Hindi ito ang ngiting minahal niya. Ito ay ngiti ng isang buwitre na nakakita ng bangkay. "Magaling, Joaquin," sabi ni Isabela. Ang boses ay biglang naging iba. Mas malalim, mas may awtoridad. "Magaling kang aso." "Ano?" Tumawa si Isabela, isang tawang walang kagalakan. "Alam mo, sa lahat ng lalaking ginamit ko, ikaw na yata ang pinakatanga. Naniniwala ka talagang mamahalin kita? Isang lalaking walang ginawa, kundi umasa sa asawa niya?" Napatanga si Joaquin. Ang mga salita ay parang mga suntok na tumama sa kanyang sikmura. Anong sinasabi mo?" "Ang ibig kong sabihin," sabi ni Isabela, dahan-dahang tumayo, "ay salamat sa impormasyon. Siguradong matutuwa ang amo ko dito." "Amo? Sinong amo?" Ngumisi si Isabela. "Ang amo ko ay mas interesado sa Corazon Holdings kaysa sa isang talunang tulad mo." Sa sandaling iyon, ang lahat ay naging malinaw kay Joaquin. Ang biglaang pagdating ni Isabela sa buhay niya, ang pagkakataon na nagkakilala sila. Ang lahat ay isang plano. Siya ay isang kasangkapan lamang. Ginamit mo lang ako," sabi niya. Ang boses ay halos pabulong na lang. "Obviously," sagot ni Isabela. Kinuha ang kanyang mamahaling bag. Mula sa loob nito, kumuha siya ng ilang lukot na 1,000 piso at inihagis iyon sa mesa. "Heto," sabi niya na may kasamang pang-aalipusta. "Pamasahe mo. Huwag mo na akong tatawagan ulit." Pagkatapos ay tinalikuran na siya nito at naglakad palabas ng coffee shop. Iniwan si Joaquin na nakatulala. Ang mundo niya ay tuluyan ng gumuho. Hindi lang pala si Corazon ang niloko niya. Siya rin pala ay niloko. At ang pinakamasakit, ipinagpalit niya ang isang tunay na pagmamahal para sa isang kasinungalingan. Habang nakaupo siyang tulala, may isang lalaking lumapit sa kanyang mesa. Nakasuot ito ng itim na suit. Pamilyar ang mukha nito. Si David, ang alalay ni Corazon. "Mr. Joaquin," sabi ni David. Ang boses ay walang emosyon. Hindi makasagot si Joaquin. Inilapag ni David ang isang maliit na digital voice recorder sa mesa. Pinindot niya ang play button. "Ikaw na yata ang pinakatanga. Naniniwala ka talagang mamahalin kita?" Ang boses ni Isabela, ang buong pag-uusap nila kanina. Nakarecord ang lahat. "Utos ni Ma'am Corazon," sabi ni David habang pinapatay ang recorder. "Gusto niyang malaman mo kung gaano ka talaga kahangal bago kanya tuluyang wasakin." Kinuha ni David ang recorder at naglakad na rin palabas. Naiwan si Joaquin sa mesa, kasama ang pera na inihagis ni Isabela at ang bigat ng katotohanang sumampal sa kanya. Siya ay tanga. Isang hangal na ipinagkanulo ang reyna para sa isang huwad na prinsesa na alagad pala ng kalabang hari. At ngayon, nag-iisa siya sa gitna ng digmaang siya mismo ang nagsimula. Sa loob ng penthouse, pinapanood ni Corazon at David ang video feed mula sa hidden camera sa coffee shop. Nakita nila ang bawat sandali. Ang desperasyon ni Joaquin, ang pag-amin ni Isabela at ang tuluyang pagbagsak ng lalaking minsan niyang minahal. Nang ihagis ni Isabela ang pera sa mesa, pinatay ni Corazon ang screen. Walang emosyon sa kanyang mukha. Walang bakas ng awa o ng tagumpay. Tanging isang malamig na determinasyon. Ang sakit na dulot ni Joaquin ay matagal nang namatay. Ang natira na lang ay ang pangangailangang tapusin ang laban. "So Ricardo Vargas it is," sabi ni Corazon. Ang kanyang mga daliri ay marahang nagtap sa ibabaw ng makintab na mesa.
The old snake is finally out of his hole. Ang buong pag-uusap nila ay nai-record natin, ma'am. Ulat ni David. We have proof that Ricardo is using Isabella for corporate espionage. Pwede na nating itong isampa. Umiling si Corazon. Hindi pa. Masyadong maliit na isda si Isabella. Kung kakasuhan natin siya ngayon, itatanggi lang ni Ricardo ang lahat. Sasabihin niyang nagkusa lang si Isabella. Kailangan natin ng mas malaki. Kailangan nating mahuli si Ricardo mismo. Ano po ang plano, ma'am? Ginamit ni Ricardo si Joaquin para galitin ako. Para gumawa ako ng padalos-dalos na desisyon. Paliwanag ni Corazon. Tila nag-iisip ng malakas. Ngayon, gagamitin natin ang inaakala niyang kahinaan ko laban sa kanya. Lumakad siya patungo sa bintana, muling tinanaw ang syudad sa ibaba. Gusto niyang makuha ang secret ledger na binanggit ni Joaquin. Fine, bigyan natin siya ng isa. Napatingin si David kay Corazon. Nagtataka. David, ihanda mo ang ating Project Trojan Horse. Utos ni Corazon. Kumuha ka ng team natin sa accounting. Gagawa tayo ng isang peking ledger. Puno ng mga peking transaksyon, mga peking offshore accounts, lahat ng mukhang iligal at kahina-hinala. At sisiguraduhin nating makakarating ito kay Isabella. Understood, ma'am. Kasabay niyan, patuloy ni Corazon. Maglalabas tayo ng pondo para sa isang bagong investment, isang high-risk, high-reward venture sa tech industry. Ipakalat ninyo ang balita na ito ay isang personal at emotional na desisyon ko, isang bagay na tutulang board. Hayaan nating isipin ni Ricardo na dahil sa galit ko kay Joaquin, nagiging pabaya na ako sa aking mga desisyon. Isa itong malaking pain, ma'am, sabi ni David. Nauunawaan na ang plano. Exactly, sagot ni Corazon. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kapag nakita niya ang data sa peking ledger at ang balita tungkol sa pabayakong investment, iisipin niyang ito na ang tamang panahon para umatake. Ibubuhos niya ang kanyang resources para salakayin at pabagsakin ang investment na yon. Umaasang doon na magsisimula ang pagbagsak ng Corazon Holdings. Pero ang hindi niya alam, dugtong ni David, ay ang tech company na yon ay isa sa mga silent subsidiary natin. At habang inaatake niya ito, ang ating mga tao sa loob ay naghihintay lang para saluhin lahat ng ibebenta niyang stocks sa murang halaga. Precisely, kumpirma ni Corazon. He wants a war. We'll give him a war, but we will fight it on our terms, not his. Tumingin siya sa isang larawan na nakasabit sa pader ng kanyang study room. Ito ay isang larawan ng kanyang ama. Nakangiti habang nakatayo sa harap ng unang gusali ng Corazon Holdings. I will protect your legacy, Papa. Bulong niya. I will not let a man like Ricardo Vargas destroy what you've built. Sa sumunod na 2 araw, ang mundo ng negosyo ay nagulo. Ang media ay puno ng mga espekulasyon tungkol sa biglaang pagiging agresibo ng Corazon Holdings. Ang mga financial analysts ay nagdebate kung ang mga hakbang ba ni Corazon de Villa ay henyo o kabaliwan. Sa gitna ng lahat ng ingay, si Corazon ay nanatiling kalmado sa loob ng kanyang penthouse, tila isang general na nagmamasid sa kanyang hukbo mula sa isang ligtas na kuta. Isang hapon, pumasok si David sa kanyang opisina, may dalang tablet. Ma'am, kumagat sila, sabi ni David. Hindi maitago ang pananabik sa kanyang boses. Ipinakita niya kay Corazon ng screen. Isang news alert. Vargas Enterprises leads massive short-selling attack on new tech investment. Nagsimula ng magbenta ng stock si Ricardo para salakayin ang investment natin. At ayon sa ating source, nakuha na ni Isabella ang peking ledger. Tumingin si Corazon sa screen. Ang pain ay nailatag na. Ang bitag ay handa na. Ang kailangan na lang niyang gawin ay maghintay sa pagdating ng ahas. 2 araw. 2 araw na parang 1 taon para kay Joaquin.
Matapos ang pag-uusap nila ni Isabella sa coffee shop, tila pinagsakluban siya ng langit at lupa. Ang konting pera na inihagis sa kanya ni Isabella ay naubos din sa pagkain at sa pagpapalipas ng gabi sa isang maruming motel. Ngayong umaga, pinalayas na siya ng may-ari ng motel. Wala siyang ibang mapuntahan. Ang mga kaibigan niya, na dati-rati, ay laging nakapaligid sa kanya kapag sagana siya, ay bigla na lang hindi matawagan. Ang kanyang pamilya sa probinsya ay matagal na niyang hindi kinakausap mula pa noong ikinahiya niya ang kanilang kahirapan. Naglakad siya ng walang patutunguhan sa mga kalsada ng Maynila. Ang dating makisig at aroganteng si Joaquin ay isa na lang anino ng kanyang sarili. Ang kanyang mamahaling damit ay lukot at marumi na. Isang beses pa lang siyang kumain sa buong araw. Ang gutom ay kumakalam sa kanyang sikmura, ngunit mas matindi ang gutom para sa nawala sa kanya. Habang naglalakad, napatigil siya sa harap ng isang newsstand. Sa cover ng isang sikat na business magazine, nakita niya ang mukha nito. Ang mukha ni Corazon. Nakatayo ito sa harap ng logo ng Corazon Holdings, nakasuot ng isang eleganteng puting bestida. Ang pamagat ay nagsusumigaw. The Queen's Gambit, How Corazon de Villa is Reshaping the Empire. Pinagmasdan niya ang larawan. Ang mga mata nito ay matalas at puno ng kumpiyansa. Ito ang babaeng hinamak niya. Ang babaeng tinawag niyang pabigat. Ang babaeng itinapon niya sa gitna ng ulan. At sa sandaling iyon, isang bagay ang pumasok sa kanyang isipan. Isang huling desperadong ideya. Pag-ibig. Ang pag-ibig nila noon. Baka may natitira pa. Baka sa likod ng galit na yon, may kaunting awa pa para sa kanya. Kailangan niyang subukan. Ito na lang ang natitira sa kanya. Gamit ang huling lakas sa kanyang katawan, naglakad siya. Naglakad siya ng naglakad hanggang sa marating niya ang nagtataasang gusali ng Corazon Holdings. Puno ng kaba, pumasok siya sa malawak at malamig na lobby. Ang mga gwardiya at empleyado ay napatingin sa kanya, sa kanyang maruming anyo. Pinagtitinginan siya, pinagbubulungan, ngunit hindi niya iyon ininda. Tumayo siya sa gitna ng lobby, huminga siya ng malalim. Corazon! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong lugar. Corazon, alam kong nandyan ka. Agad na lumapit ang mga security guard para paalisin siya. Sir, bawal po dito. Umalis na po kayo. Sabi ng isang guard, hinahawakan siya sa braso. Pero nagpumigla si Joaquin. Hindi! Kailangan kong makita ang asawa ko, Corazon. Hindi niyo po siya asawa, sir. Umalis na kayo kung ayaw niyong masaktan. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang narinig mula sa intercom ng lobby. Isang boses na kalmado, malamig at pamilyar. Hayaan niyo siya. Boses ni Corazon. Natahimik ang lahat. Ang mga guard ay bumitaw kay Joaquin. Tumingala si Joaquin. Sa isang glass balcony sa ikalawang palapag, nakita niya ito. Nakatayo si Corazon, nakatingin sa kanya mula sa itaas. Katulad ng nasa magazine, siya ay mukhang isang reyna na nagmamasid sa isang pulubi mula sa kanyang palasyo. Nang makita niya ito, gumuho ang lahat ng natitirang pride ni Joaquin. Lumuhod siya sa malamig na marmol na sahig. Corazon, mahal ko. Sabi niya, ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Nabulag ako sa pera. Patawarin mo ako, please. Naalala mo pa ba? Ang mga pangarap natin, ang pagmamahal natin, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Please, Corazon. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagsisisi. Totoo man o hindi, siya lang ang nakakaalam. Ngunit para sa kanya, ito na ang huli niyang baraha. Tinitigan lang siya ni Corazon mula sa itaas. Ang kanyang muka ay hindi mabakasan ng kahit anong emosyon. Tila ba pinapanood lang niya ang isang palabas na matagal na niyang alam ang katapusan. Ilang sandali itong nanatiling tahimik.
Para kay Joaquin, ang bawat segundong lumilipas ay isang pag-asa. Pagkatapos, itinaas ni Corazon ang kanyang kamay at nagsalita sa kanyang personal na komunikador. Ngunit ang kanyang boses ay sapat na malakas para marinig ni Joaquin sa pamamagitan ng intercom system ng buong lobby. Isang maikli at malupit na utos. Palabasin niyo ang basura. Matapos palayasin si Joaquin na parang isang basahan mula sa kanyang gusali. Walang sinayang na oras si Corazon. Ang eksena sa lobby ay hindi isang personal na paghihiganti. Isa yung pampublikong pahayag. Isang mensahe para kay Ricardo Vargas na tapos na ang laro ng emosyon. Ngayon, negosyo na lang. Ngunit ang hindi niya alam, ang ahas na kanyang hinahamon ay mas tuso at mas mapanganib kaysa sa kanyang inaakala. Sa sumunod na araw, ang araw bago ang nakatakdang board meeting, inilunsad ni Ricardo Vargas ang kanyang pinakamalaking atake. Nagsimula ito sa isang article na lumabas sa isang sikat na online financial journal na sinundan ng sunod-sunod na balita sa TV at social media. Exclusive, The Secret Ledger of Corazon Holdings. Is the Queen hiding dirty money? Ang pekeng ledger na ipinakalat ni Corazon ay gumana ng perpekto. Mas perpekto pa sa kanyang inaasahan. Ginamit ito ni Ricardo hindi lang para pagdudahan ng kanyang mga investment, kundi para akusahan ang buong Corazon Holdings ng money laundering at tax evasion. Ang mga pekeng transaction ay ipinalabas na tunay at ang mga pekeng offshore accounts ay ipinakita bilang ebidensya ng isang malawakang kriminal na operasyon. Kasabay nito, ang tech company na kanyang pinag-investan ay biglang naglabas ng isang nakakagulat na anunsyo. Nagdeklara sila ng bankruptcy. Ang balita ay sumabog na parang bomba. "Ma'am, it's a trap!" Nagmamadaling pumasok si David sa opisina ni Corazon. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Hawak niya ang isang tablet na nagpapakita ng bumabagsak na stock prices ng Corazon Holdings. The tech company? Hindi pala natin sila subsidiary. Mukhang binili sila ni Ricardo a week ago. Under a shell corporation. Ginawa niyang pain ang sarili nating pain. Napatayo si Corazon. Ang kanyang karaniwang kalmadong ekspresyon ay napalitan ng pagkabigla. "What do you mean?" "Ginamit niya ang ating plano laban sa atin, ma'am," paliwanag ni David. Mabilis na nag-scroll sa mga dokumento. Hinayaan niyang isipin natin na kinakagat niya ang pain. Pero ang totoo, inilulubog niya tayo sa isang mas malaking bitag. Ang bankruptcy ng tech company, kasabay ng issue sa ledger ay nagmukhang patunay na gumagamit ka ng pondo ng kumpanya para sa isang bagsak na investment para pagtakpan ang iyong mga ilegal na gawain. Sunod-sunod na tumunog ang mga telepono sa opisina ni Corazon. Ang mga miyembro ng board, mga investors, mga bangko, lahat sila ay naghahanap ng sagot. Ang stock market ay naging isang madugong larangan. Ang halaga ng Corazon Holdings ay bumabagsak sa bawat minutong lumilipas. Naglunsad si Ricardo ng isang emergency petition. Dagdag ni David, ang boses ay mabigat. Humihingi siya ng isang no confidence vote laban sa iyo sa board meeting bukas. At base sa mga tawag na natatanggap ko, marami sa board members ang kumakampi na sa kanya. Natatakot silang madamay sa iskandalo. Umupo si Corazon sa kanyang upuan. Naramdaman niya ang isang bigat na hindi pa niya naramdaman noon. Tiningnan niya ang mga screen sa kanyang harapan. Mga pulang numero, mga negatibong headline, mga larawan niya na may kasamang mga salitang corrupt at incompetent. Nilinlang siya ni Ricardo. Inakala niyang siya ang nagkokontrol ng laro. Ngunit ang totoo, siya pala ang isinasayaw sa palad ng kanyang kaaway. Sa gitna ng kaguluhan, isang tawag ang pumasok sa kanyang private line. Isang numero na kilalang-kilala niya. Sinagot niya ito. "Mukhang hindi maganda ang araw mo, Corazon," sabi ng boses ni Ricardo Vargas sa kabilang linya. Puno ng pagtatagumpay. Hindi sumagot si Corazon. "Gusto ko lang sabihin sa'yo," patuloy ni Ricardo,
na ang lahat ng ito ay pwede sanang naiwasan kung ang tatay mo ay naging patas noon. Pero tulad niya, masyado kang mayabang. Akala mo mas matalino ka sa lahat. May narinig siyang tunog ng yelo na inilalagay sa baso. Umiinom si Ricardo habang pinapanood ang kanyang pagbagsak. Bukas ng umaga, sa board meeting, tapos ka na, Corazon. Ihanda mo na ang resignation letter mo. Baka sakaling kaawaan pa kita at hindi ko na ituloy ang mga kasong kriminal laban sa'yo. Humigpit ang hawak ni Corazon sa telepono. Ang buong gusali, ang buong imperyo na itinayo ng kanyang ama, ay tila guguho sa kanyang harapan. Ang mga kaalyado niya ay nagiging kaaway. Ang kanyang pangalan ay dinudungisan. Tila lahat ay nawala na. Narinig niya ang mahinang tawa ni Ricardo sa kabilang linya. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, nagsalita si Corazon. Ang kanyang boses, sa kabila ng lahat, ay hindi nanginginig. Mayroon itong kakaibang kapayapaan, isang lamig na mas matindi pa sa galit. Salamat sa pagtawag, Ricardo. At may isang bagay sa kanyang boses, isang bagay na hindi inaasahan ni Ricardo, isang mahinang bakas ng ngiti. See you tomorrow. Ibinaba ni Corazon ang telepono. Iniwan si Ricardo na bahagyang nagtaka sa kabilang linya. Tumingin si Corazon kay David na nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Ma'am, anong gagawin natin? Tumayo si Corazon at lumakad patungo sa kanyang safe na nakatago sa likod ng isang painting. Binuksan niya ito. Mula sa loob, kinuha niya ang isang bagay. Hindi ito isang ledger, hindi ito pera o alahas. Ito ay isang simpleng, lumang susi. He played his Queen David, sabi ni Corazon. Tinitingnan ng susi sa kanyang palad. It's time I play my ace. The air in the Corazon Holdings boardroom was thick with tension, heavy enough to feel like a physical weight on the shoulders of everyone present. The long mahogany table gleamed under the soft recessed lighting, reflecting the grim faces of the board members. They were sharks, men and women who had navigated the treacherous waters of business for decades, and today, they smelled blood in the water. Ricardo Vargas entered the room as if he already owned it. His suit was impeccably tailored, his smile confident, and his stride purposeful. He greeted several board members with a firm handshake and a knowing nod. His allies already secured. He was the picture of a savior, ready to take the reins of a sinking ship. When Corazon entered, a hush fell over the room. Contrary to everyone's expectations, she did not look defeated. She was not pale or frantic. Instead, an unnerving calm surrounded her. She wore a simple yet elegant navy blue dress, her only accessory a small antique key worn as a pendant around her neck. Her expression was neutral, her eyes clear and focused. She walked to the head of the table, her rightful seat, and sat down. David stood dutifully behind her, his face a mask of professionalism, though his hands were clasped tightly behind his back. "Good morning, everyone," Corazon said, her voice steady and clear, cutting through the silence. "I know why we are all here. Mr. Vargas has called for a vote of no confidence against me. So, without further ado, Ricardo, the floor is yours." Ricardo was slightly taken aback by her directness, but recovered quickly. He stood up, radiating smug confidence. "Thank you, Corazon," he began, his tone dripping with false sympathy. "Members of the board, it is with a heavy heart that I stand before you today. We have all seen the news. Allegations of financial mismanagement, a catastrophic failed investment, a secret ledger pointing to potential criminal activities. Corazon Holdings, a pillar of our economy, is on the brink of collapse due to the reckless, emotionally driven decisions of its current chairwoman." He paced around the room, making eye contact with each board member. "I am not here to destroy this company. I am here to save it, to restore its integrity. Therefore, I formally present my petition to remove Corazon de Villa from her position as chairwoman, effective immediately."
He placed a bound document on the table with a theatrical thud. A murmur of agreement went through his allies. It seemed the outcome was already decided. Corazon let the silence hang in the air for a moment before she stood up. She didn't look at Ricardo or the board. Instead, she walked towards the large presentation screen at the front of the room. "Thank you for your concern, Ricardo," she said calmly. David handed her a small remote. "You've presented your case based on news reports and a ledger that mysteriously fell into your hands. Now, allow me to present mine." She clicked the remote. The screen lit up. The board members expected to see financial charts, profit and loss statements, a desperate attempt to defend her actions. Instead, they saw a title written in elegant script against a black background. It read, "Paano hulihin ang isang ahas? A case study. How to trap a snake. A case study." A wave of confusion washed over the room. Ricardo's smile faltered for a fraction of a second. What was this? "Every good story," Corazon began, her voice like a seasoned storyteller, "starts with a villain. Our villain is ambitious. He harbors an old grudge. He believes he is the smartest person in any room." She clicked again. A picture of Ricardo Vargas appeared on screen. "Our villain sees an opportunity when his rival appears to be emotionally compromised." She continued, her voice never wavering. "So he sets a trap. A very clever trap, I must admit." She proceeded to lay out Ricardo's entire plan, the use of Joaquin, the planting of Isabella, the way he manipulated her own bait and turned it against her. She spoke not as a victim, but as an analyst detailing a competitor's strategy. Ricardo forced a laugh. "This is absurd. Are we here for a business meeting or a fantasy storytelling session? Do you have any proof of these wild accusations?" "Patience, Ricardo. We're getting to the best part," Corazon said smoothly. The screen changed to show a diagram of the bankrupt tech company and its connection to Ricardo's shell corporations. You see, the villain's trap was almost perfect, but he made one mistake. He underestimated the queen. She turned to face the board, her eyes scanning each of their faces. "He believed I would fight him where he was strongest. In the stock market, in the media. But I knew I could only win by fighting him in the one place he never thought to look. The truth." She paused, letting the weight of her words settle in the room. "Now, before we proceed," Corazon said, a slight enigmatic smile playing on her lips, "I believe we have a special guest who can shed some light on the matter for us." As if on cue, the large double doors at the back of the boardroom swung open. Two lawyers in sharp suits walked in, and between them, looking pale and terrified, was Isabella. The moment Isabella walked into the room, the color drained from Ricardo Vargas's face. The smug confidence he had worn like a second skin evaporated, replaced by a flicker of pure panic. He looked from Isabella to Corazon, his mind racing, trying to comprehend how he had lost control of the situation so completely. "What is the meaning of this?" Ricardo blustered, turning to the board. "This is a private meeting. You can't just bring in strangers." "Oh, she's not a stranger, Ricardo. You know her very well," Corazon replied coolly. "Miss Isabella Reyes, your most trusted operative. She has decided to cooperate fully in our internal investigation in exchange for a more favorable legal arrangement." Isabella, guided by her lawyers, took a seat at a small table set up at the side. She avoided Ricardo's murderous gaze, keeping her eyes fixed on the documents in front of her. "Reyes," Corazon said, her voice now carrying a tone of command, "would you please confirm for the board that you were hired by Mr. Vargas for the specific purpose of corporate espionage against Corazon Holdings?" In a small, trembling voice, Isabella confessed everything. She detailed Ricardo's instructions to seduce Joaquin, to extract information about Corazon, and to obtain the so-called secret ledger. "And this ledger," Corazon continued,
clicking the remote to display an image of the fake ledger on the screen. Is this the document you passed on to Mr. Vargas? Opo, Isabella whispered. It is. A complete fabrication, created by my team for the sole purpose of baiting a snake, Corazon announced to the stunned board members. Every transaction, every account number in it is fake. Ricardo slammed his hand on the table. Lies! This is a circus. She's a disgruntled employee I fired last week. She will say anything you pay her to say. That's a valid point, Ricardo. Corazon conceded, unfazed. Her word against yours. It's messy. So, let's move on to evidence that is a little more concrete. The screen changed again. This time it showed a series of encrypted messages and bank transfer records. While you were busy setting your trap, Corazon explained, I had a cybersecurity team conduct a full-scale audit of our systems. They found a backdoor, a tiny crack in our firewall. And guess who planted it, Ricardo? Your tech company. The one you bought and then bankrupted. You planted it a week ago, long before the scandal ever broke. You see, while you thought you were playing me, I was simply gathering proof of your illegal market manipulation and corporate sabotage. She displayed records of Ricardo's massive stock sell-off, cross-referenced with timestamps of the negative news releases his PR team had orchestrated. It was a clear, undeniable pattern of a coordinated attack. But this, Corazon said, her voice dropping slightly, building the suspense, is the best part. You were so focused on my emotional investment in the tech company, so certain that I was bleeding money. You and your allies started a massive short-selling campaign, dumping Corazon Holdings shares, expecting the price to hit rock bottom. She paused, looking directly at Ricardo. And I thank you for that, because while you were busy selling, a newly established anonymous investment firm based in the Cayman Islands was busy buying. They bought every single share you sold. They bought every share our panicked board members sold. They bought them all at a wonderfully discounted price. She clicked the remote one last time. A corporate registration document appeared on the screen. The name of the anonymous investment firm was displayed, and below it, the name of its sole proprietor, Corazon V. de Villa. A collective gasp echoed through the room. You didn't just fail to take over my company, Ricardo, Corazon declared, her voice ringing with victory. You sold it to me. Your little war just handed me a controlling interest of over 65%. I no longer need the board's approval for my decisions, because as of this morning, I am the board. Ricardo Vargas sank into his chair, utterly defeated. Checkmate. He had not only been outplayed, he had been systematically dismantled. Just then, the boardroom doors opened again. This time, it wasn't Isabella. It was two officers from the National Bureau of Investigation. They walked calmly and purposefully toward the head of the table. Ricardo Vargas, one of the officers said, his voice official and firm. You are under arrest for violation of the Securities Regulation Code, including insider trading and market manipulation. As the officers escorted a pale, silent Ricardo out of the room, Corazon turned back to the shell-shocked members of the board. She picked up the microphone at her seat. Any other questions? Complete and utter silence was her answer. Weeks had passed since the boardroom showdown. The storm had subsided. Ricardo Vargas was facing a mountain of legal charges, his empire crumbling under the weight of his own hubris. Corazon Holdings, far from being weakened, had emerged stronger and more consolidated than ever under her undisputed leadership. The business world hailed her as a genius, a master strategist. They called her the Iron Queen. But today, she was not in her glass tower in Makati. She stood in the quiet, empty space of the small house she once shared with Joaquin. She had bought it back, not out of sentimentality, but to close a chapter. The air was still, dust motes dancing in the afternoon sun streaming through the clean windows. She walked through the familiar rooms,
the living room where they used to watch movies, the small kitchen where she tried so hard to be the perfect, simple wife, the bedroom where her heart had been shattered into a million pieces. There was no pain now, only a faint, distant echo of a life that belonged to someone else. She had come here not to remember the man who betrayed her, but to say goodbye to the woman she used to be, the woman who thought she needed to hide her strength to be loved. David had asked her what she planned to do with the house. She had thought about it. Selling it felt like running away. Demolishing it felt too angry. Instead, she had a new plan. She would turn it into a foundation, a temporary shelter and starting point for women who, like her, had been left with nothing by the men they trusted. She would call it Bahay Pag-asa, House of Hope. The antique key she wore as a pendant was the original key to this house. She would leave it here, a symbol that one could always unlock a new door. Standing by the window where Joaquin had stood on that rainy night, she looked out at the peaceful neighborhood. She felt a sense of peace she hadn't felt in a very long time. It wasn't the giddy happiness of love, but something deeper, more solid. It was the quiet confidence of self-worth. She had won the war, but more importantly, she had found herself. She no longer needed to pretend. She was Corazon de Villa, the Iron Queen, and for the first time, she was completely and unapologetically proud of it. POV, Joaquin. The noon sun was merciless. Sweat dripped down Joaquin's face, stinging his eyes. His muscles screamed in protest as he heaved another heavy sack of cement from the truck onto his shoulder. This was his life now, a construction worker, earning just enough for a plate of rice and a small, shared room in a squatter's area. He had lost everything. His car had been repossessed. His condo was gone. His face, once handsome and clean-shaven, was now gaunt, darkened by the sun, and covered in a rough stubble. His co-workers sometimes talked about the news. They spoke of the brilliant chairwoman of Corazon Holdings, the woman who took down the great Ricardo Vargas. They spoke of her with awe and respect. Joaquin would just stay silent, his heart clenching with a bitter cocktail of regret and shame. One afternoon, during a short break, he sat on a curb, drinking water from a dirty plastic bottle. Across the street, a massive LED billboard flickered to life. It was an advertisement, a new one for Corazon Holdings. And there she was. Her image, 50 feet tall, looked down upon the city. She was smiling, not the soft, gentle smile he remembered, but a confident, powerful smile that seemed to say she owned the world. She was radiant. She was magnificent. He couldn't breathe. In that moment, looking up at the goddess on the screen from the filth of the gutter, he finally, truly understood. He hadn't just lost her money. He hadn't just lost a comfortable life. He had thrown away the sun, the moon, and all the stars for a handful of glittering dust that slipped through his fingers. He had betrayed a queen, and in doing so, had sentenced himself to a lifetime of squalor, haunted by the ghost of what he could have had. A single tear, hot and bitter, escaped his eye and traced a clean path through the grime on his cheek. He had no one to blame but himself. Final scene, Joaquin slowly got to his feet, the foreman yelling that their break was over. He turned his back on the billboard, on the image of the woman he had lost forever, and walked back toward the shadows of the construction site. Miles away, at the same moment, Corazon locked the door to the little house for the last time. She did not look back. She walked towards the gleaming black car waiting for her at the curb, stepping out of the shadows of her past and into the bright, limitless light of her future.